Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana Sofia, POV. Ninong, salamat po. Pangako po hindi po ko magiging pasaway sa'yo. Hindi po ako mangingialam sa mga ginagawa mo. Lalo na sa inyo ng girlfriend mo. Girlfriend? Tanong niya sa akin. Si Dr. Ricar po, girlfriend mo po siya hindi ba? Tanong ko sa kanya. She's my high school friend. Classmate ko noong high school. Sagot niya sa akin. Akala ko po kasi girlfriend mo siya. Ang sweet niyo po kasing dalawa. Ang totoo po, bagay kayong dalawa, sabi ko sa kanya. Talaga? Tanong niya sa akin habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Opo, sagot ko sa kanya. Hindi kami bagay, sabi niya sa akin. May kinagulat ko. Bagay naman talaga kasi silang dalawa, pero sinasabi niya na hindi. Bakit po pala hindi siyang inalok mo na maging asa? Bakit ayaw mo na ba? Tanong niya sa akin. Hindi po, nagtataka lang po ako. Kasi ang sabi mo po, high school friend mo siya kaya ibig sabihin matagal na kayo magkakilala. Wala naman po kung ibang ibig sabihin. Nagtataka lang po ako, sabi ko sa kanya. Huwag ka na magtaka. Sige, aalis na ako. Baka ipilit mo pa na siya eh, sabi niya sa akin. Ingat po Ninong. Hindi na siya lumingon at naglakad na siya palayo. Ako naman ay pumasok na sa loob. Tulog pa rin ng daddy ko kaya naman humiga na rin ako dito sa may sofa. May himbing ang tulog ni daddy kaya magpapahinga na rin ako dahil pagod rin talaga ang katawan ko. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Inasikaso ko na muna si daddy pero hindi ko inasahan na magpapadeliver si Ninong ng pagkain para sa akin. Napangiti naman ako dahil hanggang lunch ko na ito. Mamayang gabi pa naman ako uuwi sa bahay. Nagtitipa ako ngayon sa phone ko para i-text siya. Me. Good morning, Ninong. Thank you po sa foods. Ingat po and have a nice day. Ninong, what time ka uwi mamaya? Isasabay na kita. Bawal kang tumanggi. Hindi man lang ba siya marunong bumati ng good morning? Tanong agad ang reply niya sa akin. Sa tingin ko talaga, masungit siya pero pinipilit lang niya na maging mabait sa akin. Dahil inaanak niya ako. Me, mamayang 7 pa po, Ninong. Wag na po, late na po yon. Sorry po pero tatanggi po ko. Kaya ko naman pong umuwi. Ayaw ko nang maabala pa po kita. Ninong, binasa mo na bang kontrata? Me, hindi pa po. Mamayang gabi pa po. Nagreply ako pero hindi man lang siya nagreply na sa text ko. Kumain na lang ako ng breakfast ko. Tinabi ko ng iba para sa lunch ko mamaya. Nung walang sakit ang daddy ko at malakas pa siya, hindi kailanman naging problemang pera. Pero ngayon ito ng problema ko. Habang kumakain ako, biglang dumating ang stepmom ko. Hi darling, nakangiti na bati niya kay daddy. Bakit ka po nandito? Tanong ko sa kanya. I'm here dahil dinadalaw kong daddy mo. Sinong nagbabayad ng room na to? Ang ninong mo ba? Nakangiti na tanong niya sa akin. Hindi ka ba nahihiya sa ginawa ng anak mo? Humingi siya ng pera sa ninong ko. Naiinis na sabi ko sa kanya. Ano naman ang pakialam ko? Nagbigay naman, hindi magandang tumanggi sa grasya. Pero hindi naman yun kusang ibinigay. Hiningi niya na para bang may pinatago siya sa ninong ko. Naiinis na sabi ko sa kanya. Pareho lang yun, walang pagkakaibang bigay at hingi. Sagot pa niya sa akin na para bang tama siya. Sana po, magkaroon naman kayo ng konting kahihiyan. Kahit konti na lang po sana, kayo na ngang dahilan ng mga problema, pero parang wala lang sa inyo. Sabi ko sa kanya. Tawagan mong ninong mo, gusto ko siyang makausap, sabi niya sa akin. Tumigil ka na po, hindi pa ba sapat ang 5 milyon? Hindi, kulang pa. Gusto ko pa ng marami, sagot niya sa akin. Hindi ko talaga alam kung anong nagustuhan ng daddy ko sa'yo, sabi ko sa kanya na may hinanakit. Dahil totoo naman, hindi ko alam kung ano bang nagustuhan sa kanya ng daddy ko. Kung akong tatanungin, wala dahil sugarlo siya at mukhang pera. Siya ang dahilan kaya nagkaroon ng problema ang company namin. Tawagan mo ng ninong mo. Ayaw ko. Tatawagan mo siya o ipapakasal kita sa matandang sinasabi ko. Sigaw niya sa akin. Hindi mo ko matatakot, sabi ko sa kanya. Magpaalam ka na sa daddy mo, sabi niya sa akin. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito.
Sigaw ko sa kanya. Ray! Tawag niya sa anak niya kaya pumasok ulit ito dito. Bakit ka nandito? Bakit naman ako hindi pupunta dito? Nakangisi na tanong niya sa akin. Mabilis akong lumapit kay Daddy. Huwag kang lalapit. Sa tingin mo talaga, kaya mo ko? Tanong niya sa akin. Ang kapal ng mukha mo na bumalik pa dito. After mong kunin ng pera at ubusin na ibabalik ka dito. Sigaw ko sa kanya. Tawagan mo ng ninong mo kung ayaw mo na puwersahin ka namin na dalhin ngayon. Sabi sa akin ng stepmom ko. Ang sama nyo. Sobrang sama ng mga ugali nyo. Madali lang naman kasing pinapagawa ko sa'yo. Susundin mo lang ako at wala nang gulo. Sabi sa akin ng stepmom ko. No, hindi. Kahit na anong mangyari, ay hindi ko tatawagan si Ninong. Nahihiya na nga ako sa ginawa niya tapos ngayon nahayaan ko ulit sila na manghingi. Wala akong balak na gawin yun. Hindi nila alam kung gaano ba kahirap maghanap ng pera. Kahit pa sabihin na mayaman si Ninong. Mag-isip ka ng mabuti, matalino kang babae. Kaya wag mong hintayin ang daddy mo nang idamay ko para lang sumunod ka sa akin. Ang sama mo. Lahat binigay ni daddy sa'yo pero itong igaganti mo? Sana talaga hindi ka na lang niya pinulot sa kung saan. Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil bigla na lang niya akong sinampal. Napahawak ako sa pisngi ko sa ginawa niya. Kung ayaw mong tahiin ko yung bibig mo, manahimik ka. Galit na sabi niya at akmang sasampalin niya ako nang biglang bumukas ang pintuan. What's going on here? Kung ayaw mong tahiin ko yung bibig mo ay manahimik ka. Galit na sabi niya at akmang sasampalin niya ako nang biglang bumukas ang pintuan. What's going on here? Wala naman po, Doc. Nag-uusap lang kami bilang isang pamilya. Sagot ng stepmom ko kay Doc Maricar. Totoo ba? Tanong sa akin ni Doc. Pinipilit po nila ako na tawagan si Ninong. Sagot ko sa kanya. Bakit hindi mo tawagan? Doc, hindi mo po naiintindihan. Hinihingan lang nila ng Biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang ninong ko. What's happening here? Bakit nandito ka na naman? Tanong niya kay Ray. Ikaw ba ang ninong ni Ana? Ang bata mo pa pala. Tanong agad ng stepmom ko at lumapit siya kay Ninong. And who are you? Ako ang asawa ng kaibigan mo. Ang mommy ni Ana? Mommy o stepmom? Pareho lang yun. It's not the same. Magkaiba. Sabi niya kay napatingin lang ako kay Ninong. Okay. Mabuti na lang at nandito ka na kasi naman kanina ko pa inuutusan si Ana na tawagan ka para papuntahin dito. Sabi pa niya na para bang normal lang ang sinasabi niya. Bakit hindi ka tumawag? Tanong sa akin ni Ninong. Yan rin ang sinabi ko sa kanya, sabi pa ni Maricar. Hindi po ako tumawag dahil hihingian ka lang po nila ng pera. Sagot ko sa kanya kaya kumunot ang noo niya. Kahit na, sana tumawag ka pa rin. Paano kung may ginawa sila sa'yo? Sabi niya sa akin. Ayaw ko. Mag-uusap tayo mamaya. Putol niya sa sasabihin ko. Alin bang hindi mo naiintindihan sa sinabi ko na huwag ka nang magpapakita pa kay Ana? Tiimbagang natanong ni Ninong sa stepbrother ko. Kulang pang pera na binigay mo, sabi na walang hiya. Hindi ka ba nahihiya? Galit na tanong ko sa kanya. Bakit naman ako mahihiya? Ninong mo naman. Hindi na niya nagawa ng tapusin ang sasabihin niya dahil bigla na lang siyang sinuntok ni Ninong. Nagulat kaming lahat dito sa loob ng room at tumingin ako sa daddy ko na ngayon ay naaawa ko. Alam ko na gusto niya akong ipagtanggol pero hindi niya lang magawa. Lumapit ako sa kanya, tinawakan kong kamay niya. Don't worry, Dad. Magiging okay pong lahat. Kausap ko sa kanya. Sinaktan mo ko kaya bayaran mo ko. Babayaran kita kapag patay ka na. Seryoso na sabi ni Ninong kaya kinabahan na ako. Mabilis akong lumapit sa kanya, tinawakan kong kamay niya. Ninong, hayaan mo na lang po sila. Anong hayaan? After niyang sapakin ng anak ko? Hindi ba kayo nahihiya? After niyang kumuha ng 5 million ay ang kapal naman ng mukha niyo na singilin siya sa pagsuntok niya sa batugan mong anak. Galit na ako sa kanila. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Kung ayaw niya magbayad, sumama ka na lang sa amin dahil ipapakasal na lang. Hindi mo ako pagmamay-ari. Hindi nga kita tunay na ina eh. Kaya bakit naman ako sasama sa'yo? Buong tapang nasabi ko sa kanya. Talaga ba? Ang kapal naman ng mukha mo na ipakasal ako sa iba. Wala ka nga kahit na kasing na ginastos para pakainin ako. Hindi mo ko pagmamay-ari dahil walang kahit na patak ng dugo mo ang nananalaytay sa mga ugat ko. Kaya kung gusto mo magbenta ng anak ay ang batugan mong anak ang ibenta mo.
At talagang sumasagot ka na? Bakit? Sasampalin mo ba ako ulit? Sige, gawin mo. Saktan mo ko dahil doon ka naman magaling sa pananakit mo sa akin kapag wala ang daddy ko. Ang lahat ng naipon ko na sama ng loob ay ngayon lumabas. Sinasaktan ka niya? Tanong sa akin ni Ninong. Sanay na po ah. Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil bigla na lang lumapit si Ninong sa stepmom ko at sunod-sunod niya itong sinampala. Ako naman ay nakatingin lang at hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Colton, stop! Colton! Sabi ni Doc Maricar kaya naman tumigil ng ninong ko. Don't you dare touch my inaanak kung ayaw niyong may mangyari sa inyo. Sabi ni Ninong sa kanila. Hindi mo kami matata. Try me para malaman mo kung ano nga bang kaya kong gawin sa inyong dalawa. Pinagbigyan ko ng anak mo at wala na akong balak pa na pagbigyan siya ulit. Hindi ako mag-aaksaya ulit ng pera sa mga walang kwentang katulad niyo. Lubayan niyo si Ana. May pagbabanta na sabi ni Ninong sa kanilang dalawa. Galit na nilisan ng mag-ina ang loob ng room kung nasaan ang daddy ko. Tahimik kaming lahat at kahit ako hindi ko alam kung ano bang sasabihin ko. Tahimik lang din ako hanggang sa nagsalita ang kaibigang doktor ni Ninong. Are you out of your mind? Paano kung totohanin nilang sinabi nila? Tanong niya kay Ninong. Bakit naman? Mali bang ginawa ko? Yes, mali dahil babae siya at sinaktan mo siya. Hindi mo malang iniisip ang mangyayari. Kaya kong sarili ko. No need to worry about me because I can handle myself. Sabi sa kanya ni Ninong. Ewan ko sa'yo, bahala ka nga. Sabi niya at lumabas na kaya kami na lang ni Ninong ang naiwan dito. Hayaan mo siya, huwag mo na lang siyang pansinin. Sabi sa akin ni Ninong. Thank you po Ninong, pasensya ka na po sa mag-ina na yon. Nahihiya na sabi ko sa kanya. Don't worry, dahil sisiguraduhin ko, hindi ka na nila guguluhin pa. Papatayin mo ba sila? Wala sa sarili na tanong ko sa kanya. Do I look like a criminal? Tanong niya sa akin. Hindi naman po. Sa gwapong pupong yan, parang ang hirap naman pong paniwalaan na mamamatay tao ka. Sabi ko sa kanya na naging dahilan para bigla na lang siyang ngumiti. Talaga? Gwapo ako? Nakangiti na tanong niya sa akin kaya nagulat ako. Kaagad ako nakatingin sa daddy ko. Dahil baka kung anong isipin niya. Ninong, gwapo ka naman talaga. Hindi naman po yun pambobola. Sabi ko sa kanya dahil yun naman talagang totoo. Kung gwapo ako ay kumain ka na po ba Ninong? Putol ko sa sasabihin niya dahil ayaw ko talaga na marinig kami ni daddy. Tapos ka na bang kumain? Tanong niya sa akin. Hindi pa naman. Kakain ka pa? Tanong niya sa akin. Baka po. Sabayan mo na ako. Hindi pa ako kumakain. Sabi niya at umupo na siya sa may sofa. Ako naman ay inayos ko ng plato niya. Hinila ko rin palapit sa kanya ang mesa para maging mas malapit ito sa kanya. Kumain ka na po, Ninong. Kumain ka na rin, sabi niya sa akin. Sa totoo lang, nawalan na ako ng gana na kumain dahil sa nangyari pero dahil sa ayaw ko namang kumain siya na mag-isa, ay hindi ko siya hayaan na mag-isa. Sumabay ako sa kanya pero mabagal lang akong kumain para masabayan ko siya. Pero kung mabagal ako, ay mabagal rin talaga siya. Kaya naman tinapos ko ng pagkain ko. Bahala na siya dahil hindi ko na kayang kumain pa ng kumain. Hinintay ko siya na matapos para makapagligpit ako ng mga pinagkainan namin dalawa. Ang buong akala ko aalis na siya, pero hindi pa pala. Hinayaan ko na lang siya at ako naman itong nag-asikaso na sa daddy ko. Ang gwapo naman ng daddy ko. Nakangiti na sabi ko after ko siyang bihisan. Alam ko na naririnig niya ako. After ko siyang asikasuhin ay kinailangan kong lumabas dahil kailangan kong bumili ng gamot ni daddy. Pero hindi ko inaasahan na sasamahan niya ako at binili niya ang lahat ng kailangan. Ninong, wala ka bang pasok ngayon? Tanong ko sa kanya. Wala, sagot niya sa akin. Baka may iba ka pang gagawin. Ayaw mo ba na nandito ako? Gusto ko. Wala sa sarili na sagot ko sa kanya. Gusto mo pala pero bakit hindi mo ako Ninong, ibang iniisip mo. Hindi mo malang ako pinatapos sa sasabihin ko. Ang ibig kong sabihin, gusto ko na umuwi ka na dahil alam ko na busy kang tao. Sabi ko sa kanya. Next time, kapag ginulo ka ng kahit na sino, ay huwag ka magdalawang isip na tawagan ako. Hindi man kita asawa pa siya ngayon ay inaanak pa rin kita. Thank you po, Ninong.
Pero mangako ka po sa akin, kahit paanong mangyari, wag na wag kang magbibigay sa kanila ng pera. Hindi po tama na bigyan nyo na lang sila ng hindi ko nagagawin. Kapag po weekend ay pwede ako maglinis sa bahay mo, Ninong. Para naman po mabawasan ang mga gastos mo sa pagbayad dito sa ospital. Sabi ko sa kanya. Ikaw ang bahala. Sagot niya sa akin. Kaya napangiti na lang ako. Thank you po, Ninong. Hindi mo kailangan mag-thank you. Ginagawa ko to para sa ating dalawa. Tayo rin na dalawang manginginabang. Sabi niya sa akin. Tama ka po, sagot ko sa kanya. Gagawin ko rin ang lahat para masuklian kong kabutihan niya sa akin. Bumalik na ako sa room ni Dad at kasama ko pa rin siya. Nauna lang talaga akong pumasok sa loob dahil nga kailangan pa niyang makipag-usap sa kaibigan niya. Pagpasok ko ay tulog ang daddy ko. Inayos ko na lang ang mga gamot niya para hindi mahirapan si Yaya. Isa-isa kong nilagyan ng oras at label para madali na lang. Natapos na lang ako sa ginagawa ko, hindi pa rin bumabalik ang ninong ko. Baka umalis na siya. Kinuha ko na sa folder ang kontratang binigay niya sa akin. Contract agreement. Basa ko sa unang page pa lang ng papel. Umupo ako ng maayos at isa-isa ko tong binasa. Ang lahat na nakalagay dito ay pabor naman sa aming dalawa. Nakasaad pa dito na purely business agreement lang at bawal ang love. Nakalagay din dito ng pagtira ko sa bahay niya ay nakadepende sa sitwasyon. Hindi kailangan pero kung kinakailangan ay kailangan kong lumipat sa kung saan siya nakatira. Huminga ako ng malalim bago kinuha ang ballpen para pirmahan ang kontrata na ito. Alam ko na sa gagawin ko'y wala ng atrasan ito, na talagang magiging asawa ko ng ninong ko sa papel, na magpapakasal ako sa kanya at alam ko rin na hindi ito magiging madali. Pero dahil ginagawa ko to para sa daddy ko, ay kakayanin ko ang lahat. Ang lahat ng ito ay para lang sa kanya. 3 taon lang naman, after nito magiging malaya na ako. Babalik na sa dati ang buhay ko. After kong pirmahan lahat ay tinabi ko na ito. Hindi ko nga alam kung ilang minuto o oras na ako nakatulala lang dito. Bumalik lang ako sa sarili ko nang dumating si Yaya at ang ninong ko naman ay hindi na talaga bumalik. Yaya, bakit ang aga mo naman po? Tanong ko sa kanya. Tapos na ako sa mga ginagawa ko. Umuwi ka ng maaga para makapagpahinga ka. Dahil may pasok ka na naman bukas sa trabaho mo. Huwag mo kaming alalahanin ng daddy mo, sabi niya sa akin. Yaya, ikaw po ang dapat na. Anak, okay lang ako. Huwag mo kong isipin. Malakas pa ang yaya mo. Sabi niya sa akin. Thank you po, Yaya. Thank you po dahil nasa tabi po kita palagi. Sabi ko sa kanya. Mahal na mahal kita, anak ko. Hindi ka naman nanggaling sa akin ay mahal na mahal kita. At hanggat kaya ko ay nasa tabi mo lang ako. Mahal na mahal din kita, Yaya. After kong i-baby ni Yaya, ay lumabas na ako para umuwi. Nag-jeep na lang ako pauwi sa bahay. Ang yaya ko talaga kahit kailan ay mabait talaga siya at maalaga. Ayaw niya na nahihirapan ako. Naglaban na siya ng mga marumi kong damit. Kaya naman wala na akong gagawin ngayon. Ninong, I already signed the contract. Nagpadala na ako sa kanya ng mensahe para naman malaman niya. Ninong, kailan ang kasal natin? Ngayon na ba o bukas? Okay lang po ba kung sa weekend? Ninong, okay, ayusin ko lahat. Hindi na ako nag-reply pa sa kanya. Gusto na lang na magpahinga. Ilang araw kami hindi nagkita ni Ninong. Sa tingin ko ay busy siya. Hindi ko rin alam kung matutuloy ba ang kasal naming dalawa bukas. Hindi nga ako sure kung Saturday ba o Sunday lalo nang sinabi ko lang naman ay weekend. Pero kahit paanong magiging resulta ay okay lang sa akin. Kahit anong araw ay okay lang sa akin. Araw-araw naman akong tumatawag sa daddy ko kaya naman hindi ako gaano nag-aalala sa kanya. Friday ngayon at last day ng pasok ng mga bata. Kapag ganitong araw ay talaga namang excited na silang umuwi dahil weekend na raw bukas. Kapag siguro ako magkakaanak ay magiging ganito rin kaya kapag nasa school na. Bakit ba anak ang iniisip mo? Wala kang ang boyfriend. Natatawa na lang ako sa mga naisip ko ngayon. Wala nga akong boyfriend pero gusto ko ng anak. Tapos magpapakasal ako sa ninong ko? Iniisip ko na rin na if ever na maghiwalay na kami ni ninong ay may tatanggap kaya sa akin lalo na kagagaling ko sa fake marriage. Hay, ewan ko ba. Bakit na ang dami kong iniisip ngayon? Teacher, are you okay? Tanong sa akin ng isa kong student. I'm okay, nakangiti na sagot ko sa kanya. You look sad po kasi.
Sabi pa niya kaya naman hinaplos kong buhok niya. Hindi po. Hindi po ako sad. May niisip lang si teacher. Sagot ko sa kanya. Ano naman po, teacher? Nakangiti na tanong niya sa akin. Secret po. Sagot ko sa kanya. Teacher, next sabihin mo na sa akin ha. Bye na po, dito na po yung sundo ko. Sabi niya sa akin. Bye, see you on Monday. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Bye po, teacher. Siya na lang ang pinakahuling naiwan dito kaya naman inayos ko ng mga upuan. Kailangan ko na muna maglinis bago ako umalis. Lumabas ako para kumuha ng mop. Pagbalik ko'y nagulat ako dahil nandito ang ninong ko. Ninong? Hindi makapaniwalang bulalas ko. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Sabi niya sa akin. Tumawag ka ba? Kanina pa. Sagot niya sa akin. Sorry po, kapag nasa work ako, bihira lang ako magbukas ng phone. Sabi ko sa kanya. Matagal ka pa ba? Tanong niya sa akin. Maglilinis lang po ako ng classroom. After po uwi na ako. Hintay na lang kita. Sagot niya sa akin. Sana po hindi ka. Ikaw pong bahala. Sabi ko na lang at pumasok ako sa loob ng classroom dahil nakasilip ang ibang co-teachers ko sa amin. Hindi ko na lang sila pinansin at nagsimula na lang ako maglinis. Habang ang ninong ko ay nakatayo lang at nakatingin sa akin. Habang naglilinis ako ay naiilang ako dahil nasa panay ang titig niya sa akin. Hanggang sa nagulat ako dahil may isang co-teacher ko ang may pintuan na. Teacher Ana, pwede ba akong makahiram ng chalk? Tanong niya sa akin. Oo naman po, nakangiti na sagot ko sa kanya at mabilis akong kumuha sa may drawer ko. At binigay ko sa kanya. Sino siya? Pabulong na tanong niya sa akin. Ninong ko, sagot ko sa kanya. Ninong mo? Ang bata naman yata. Parang hindi makapaniwala na tanong niya sa akin. Opo, ninong ko. Baby face lang siya, sagot ko sa kanya. Sana all, may hot at yummy ninong. Pakilala mo naman ako. Pabulong na sabi niya sa akin kaya tumingin ako kay ninong na nakatingin pala sa amin. Ninong, si Ma'am Sheila po. Pakilala ko sa kanya. Hi, Colton Samaniego. Pakilala naman ni Ninong. Sheila Vasquez, SB for short. Nakangiti pa na sabi ng co-teacher ko na halatang kinikilig sa pag-shake hands sa kanya ni Ninong. Miss Vasquez, baka hininti ka na ng mga students mo. Sabi sa kanya ni Ninong, ay, oo nga pala, may klase pa pala ako. Sige, mauna na ako. Salamat ulit sa chalk, papalitan ko na lang. Wag na po, ma'am. Okay, thank you ulit. Nang tuluyan siyang makaalis ay napangiti na lang ako. Bumalik na rin ako sa ginagawa ko para matapos na ako. Hindi ko pa naitatanong kung bakit siya nandito. Siguro mamaya na lang. Habang naglilinis ako ay nagulat ako dahil nagsimula na rin siyang kumilos para tulungan ako. Ninong, ano pong ginagawa mo? Tutulungan na kita para matapos na. Sagot niya sa akin. Naku, wag na po. Kaya ko na po to. Nainip ka na po ba? Pwede mo po akong hintayin sa... Nahiya ka ba na nandito ako? Tanong niya sa akin. Kaya ako naman pong hindi makapaniwala sa kanya. Ano pong sinasabi mo? Tanong ko sa kanya. Nahihiya ka ba na pumunta ako dito? Kung hindi pa sinabi ng co-teacher mo na ipakilala mo siya, ay wala kang balak na ipakilala ako. Tanong niya sa akin kaya mas lalo ako naguluhan sa kanya. Gusto mo po ba na ipakilala kita sa kanila? Tanong ko sa kanya. Tapusin na lang natin to, sabi niya sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at nag-ayos na lang ako. Nang matapos na kami ay lumabas na kami. Uy, may date siya, pabiro na sabi sa akin ng isa ko pang co-teacher. Mali ang iniisip. Hindi ko na nagawang tapusin ang sasabihin ko dahil bigla na lang hinawakan ni Ninong kamay ko kaya nagulat ako. Tumingin ako sa kanya pero hinila lang niya ako palabas sa school at kung saan nakapark ang kotse niya. Nang makarating kami sa sakyan ay inalalayan niya akong pumasok sa loob. Umikot naman siya papunta sa driver's seat. Ninong, saan po tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Magpapakasal na. Sagot niya sa akin na dahilan para matulala ako sa kanya. Magpapakasal? Nautal na tanong ko sa kanya. Dapat ba nating hintayin ng weekend kung pwede naman ngayon? Sagot niya sa akin. Seryoso ka po ba? Tanong ko sa kanya. Mukha ba akong nagbibiro? Pabalik na tanong niya sa akin. Naka-uniform pa po. Napalingon ako sa backseat dahil tinuro niya to. May white na box at may bulaklak na pangkasal. Kaya ngayon ko napatunayan hindi siya nagbibiro dahil handa ng kailangan ko. Ikakasal na ako ngayon? Tanong ko bigla sa sarili ko.